Gwapo sana kaya lang ang hirap paliwanagan. Hindi makagets ka agad. Ang slow niya sobra. Kaunti na lang, lilipad na itong upuan sa mukha mo kapag nagtanong ka pa. Pagbabanta ng isipan niya. Yung isip niya pagod na. Yung kaluluwa niya alanganin na dahil sa mga kasinungalingan niya. Do you have any proof that you're with your husband last night? Langya naman talagang buhay ito oh. Humirit pa nga. Ano ba naman itong lalaking ito? Ang layo ng mga tanong. Wala namang kadalaman sa trabahong papasukan niya. Napabukol siya ng hangin at hindi na niya napigilan pa ang nararamdaman niyang inis para rito. Don't ask me stupid questions, sir. I'm here in front of you for an interview and not to talk about something else which is not related to the job that I'm applying for. You don't tell me what to do. I'm the boss here. Lahat ng tanong ko sagutin mo, and that's an order. Motoridad nitong saad sa kanya. Oh, edi ikaw na. Wala naman siyang sinabi na siya ang boss. Fine. Okay lang po ba na huwag niyo akong tingnan ng masama? Wala akong pinatay na kamag-anak mo, sir. Huwag niyo po akong titigin ng ganyan. Pahayag niya sa kaharap. Kanina pa siya naiilang sa titig nito. Ang lalaki kasing kaharap niya kung hindi sa mukha niya nakatingin, sa dibdib niya. Ang kasama naman nilang lalaki ay mahinang tumatawa kaya napatingin siya rito. Tinuro naman ito ang magazine na parang sinasabi na may nakakatawa sa isang article na nakasulat doon dahilan para matawa ito. Napairap siya sa kawalan at ibinalik na ang tingin sa kaharap. Kung bakit ba naman kasi hindi na lang ito magsuot ng salamin. Naiilang talaga siya sa mga titig nito. Ang mga mata nito ay parang nangaakit. Mukhang mapanganib ang magiging boss niya lalong-lalo na siguro kapag nakasama na niya ito sa kama. Ang laki ng muscles nito. Pumuputok iyon sa suot nitong office suit. Bumaba pa ang tingin niya sa dibdib nito. Parang gusto niya tuloy makipag one night stand dito. Erase. Langiya, ano ba naman itong mga pumapasok sa isip niya? Her body was a virgin but her mind was not. Women are all the same. Sabi nito dahilan para makaramdam siya ng hiya. Hindi na lang siya umimik dahil totoo naman na women are all the same. Ganoon talaga. Magkakapareho ang mga babae pero kung may sinabi ito na masama na ihahambing siya sa ibang babae dahil sa ibang aspeto, aba hindi siya papayag. Tinignan niya ulit ang lalaki na kunway busy sa pagbuklat-buklat ng magazine. Kanina pa kasi ito tumatawa. He's cute at mukhang mabait din ang isang ito kumpara sa kausap niya ngayon. Hindi matapos-tapos sa pagbubuklat nito tapos tatawa. Halatang nakikinig lang naman ito sa kanila ng boss niyang may saltik yata sa utak. Pwede na po ba akong umuwi, sir? Tanong niya pagkuwan. Kung kanina puro personal matter ang mga itinatanong nito, ngayon na may nakatitig na lang sa kanya habang nakahalukip-kip. Gusto na niyang umuwi dahil baka mahalikan niya ito nang wala sa oras. Are you in a hurry? Tanong nito sa kanya na ngayon ay nakataas na ang mga kilay. Yes, because I have 8 children and they're waiting for me at home. Pagsasinungaling niya, baka sakaling huminto na ito sa pagtatanong sa kanya. Are you serious? Halos umangat ang puwet nito dahil sa ipinagtapat niya. Gulat na gulat. Narinig niya naman ang malakas na pagtawa ni Ethan. Narinig niya dahil sa suot niyang earpiece. Una na ba kayo itatanong? Kailan ako magsisimula? Ano mga benefits ko? Kailan ang day off ko? Sunod-sunod niyang tanong dahil wala naman yata itong balak na magtanong kung hindi tingnan na lang siya. Kung wala na po, pwede na po ba ako magpaalam, sir? Nakatingin lang ito sa kanya habang nakahalukip-kip. Yung lalaki naman nakasama nila mukhang aliw na aliw dahil nakangiti ito kahit wala namang nakakatawa. Sir, kumuha siya sa harap na mukha nito. Yung mga titig kasi nito parang tumatagos na sa buo niyang pagkatao. Alam ko maganda ako, sir. Huwag niyo naman pong ipahalata masyado. Sabagay, naiintindihan ko po kayo. Sa pagkagulat niya, biglang humagalpak ang lalaking kasama nila sa loob ng opisina nito. Bakit ba kasi hindi pa ito lumayas eh? Do you think you're beautiful? Suplado nitong tanong sa kanya. Naman. Who told you? Marami na. Teka, wala ka bang itatanong sa akin like, tell me something about yourself? Why should I hire you? Why did you apply to this company? Ano, ganyan ka na lang? Tititig ka na lang ba talaga sa akin? Pinangunahan niya na ito dahil mukhang wala naman itong balak magsalita. Para lang siyang nakikipag-uusap sa hangin. Napabuga siya ng hangin. Ano na? Anak ka ng kabayo. Ano, ganito na lang tayo maghapon? Mabuti sana kung babayaran mo ako sa kakatitig mo eh. Do you know how to cook? Tanong nito matapos ang ilang segundong katahimikan.
Kanina tinanong siya kung pumunta ba siya sa bar tapos napunta sa buhay niya. Ngayon naman kung marunong siya magluto, baka sa susunod ang itatanong nito kung marunong siyang pumatay. Napakurap-kurap siya bago sumagot. Yes, of course. Mayabang niya sagot kahit hindi naman talaga siya masyadong marunong magluto. How about household chores? Nagtataka man ay sumagot na lang siya. Yes. Kahit wala naman talaga siyang alam gaano. Puro na lang oo para matapos na. Good. Now, you're hard woman. Sabi nito habang tumatangu-tangu pa. Hindi niya maintindihan kung bakit ang layo ng mga tanong nito sa katotohanan. Wala siyang alam sa gawaing bahay. Puro basic lang ang alam niya. Itlog at hotdog nga lang ang alam niya lutuin eh. Mayaman sila at maraming katulong sa mansyon nila na para sa kanya, malamansyon lang. Malaki nga pero malungkot. Malaki pero may kulang. Kung bakit kasi wala siyang kapatid man lang. Napakahina ng daddy niya. At dahil marami silang kasama sa bahay, alangan naman na makasawsaw pa siya. At saka lagi din naman kasi siyang wala dahil lagi silang nasa mission ni Ethan. Medyo alanganin talaga siya sa household chores na iyan. Napaisip siya bigla. Anak naman talaga ng tokwa, oo. Huwag mo sabihin na gagawin mo kung housemaid mo. Tanong niya habang nalalaki ang dalawa niyang mata. Kapag nagkamali ito ng sagot ay baka masipan niya ito sa muka. You're dismissed, woman. Salip ay sagot nito dahilan para mapanganga siya. Hinawakan niya ito sa braso kaya napatitig ito sa kamay niyang nakahawak doon. Teka, ano ko? All around sarasa? Na pwede sa lahat? Janitress lang kaya ko kaya dapat yun lang din ang magiging trabaho ko. Ayoko maging housemaid mo dahil wala akong alam sa mga gawaing bahay, sir. Pag-amin niya na may kasamang pagpapaawa. Kung kanina matapang siya ngayon, binabawi niya na. You have 8 children, plus a husband, right? A mother should know how to clean a house, washing clothes, and cook, right? Pero kasi hindi no buts. And I hate liar people. Dahan-dahan siyang bumitaw mula sa pagkakahawak sa braso nito. Karma hits her. Ito na ba ang kapalit ng pagsunungaling niya kanina? Parang nawalan siya ng lakas para tumayo. Taningnan niyang muli ang kausap at nakita niyang may sumungaw ng ngiti sa mga mapupula nitong labi. Hindi niya alam kung ngiti ba iyon o ngiwi dahil bigla na lang itong sumimangot. Oh wait! Pigil nito sa kanya. Get your resume. I don't need this. Abnormal. Oh, by the way, you're hired. So it means tomorrow morning will be your JO and signing up the contract. Tumango na lang siya at hindi na nagsalita pa. Anong klaseng kontrata? Nabukod sa janitress siya sa kumpanya nito. Personal alalay pa siya ng siraulong ito. Kinuha niya sa ibabaw ng lanasan nito ang walang kwenta niyang resume at halos lamukusin niya iyon. Daig niya ang hindi pinakain ng isang buwan dahil sa labis na panghihina. Para siyang ginahasa dahil lulugo-lugo siyang humakbang palabas ng opisina nito. What happened to you, Miss Daphne? Nag-aalalang tanong sa kanya ng secretary na naghatid sa kanya sa office ni Viliana kanina. Lumabas kasi siyang magulo ang buhok niya at hindi makapaglakad ng maayos. Pakiramdam niya, mapapanot na siya dahil sa kakasabunot niya sa sariling buhok. Nanghihina po ako. Ano nga po ulit ang pangalan niyo? Kanina pa po kasi tayo nag-uusap pero hindi ko pa po kayo kilala. Unfair naman po yata na ako kilala niyo tapos kayo hindi ko po kilala, diba? Ngumiti ito sa kanya. I'm Rosemary. You can call me Ate Rosie. Tumangutango naman siya. Pansamantala muna siyang umupo sa bakanteng upuan na nandoon. Ano nangyari sa interview mo, Miss Daphne? Tanong nito sa kanya habang may inaayos na papeles sa ibabaw ng desk nito. Daphne lang po, Ate Rosie. Saan sala niya rito? Nakakailang kasi ang miss, parang tunog kagalang-galang. Hindi ko po alam, ate. Wala po akong idea. Tingin ko po baliw yung lalaki nag-interview sa akin eh. Don't tell me na ginahasa ka ni Sir Joshua? Nanlalaki ang mga mata nitong tanong sa kanya. Natawa siya ng malakas. Paano niyo po nasabi, Ate Rosie? Rapist po ba si Sir Joshua? Ha? Eh kasi may lumabas na babae nung nakaraan. Tapos sinabing ginahasa daw siya ni Sir. Pero panay naman ang balik sa opisina ni Sir. Rapist po ba siya? Tanong niya ulit dito sa pabulong na tinig. Baka po magaling manggahasa kaya binabalik-balikan. Napapantas tukwahan itong tumingin sa kanya pero hindi na ito nakasagot pa sa tanong niya dahil tumunog ang telepono na nasa harapan nito. Habang may kausap ito ay sa kanya ito nakatingin. Puro lang naman yes sir ang sagot ni Ate Rosa sa kausap. Akmang aalis na siya nang sumenyas ito sa kanya. She saw her mouthing the words,
Wait, don't go. Sabi ni Sir Joshua, itur na daw kita ngayon. Dadali na daw kita sa stockroom kung saan nakalagay yung mga gagamitin mo bukas para daw alam mo na kung saan ka dadiretso. Imporma nito sa kanya nang maibaba nito ang telepono. Akala niya makakapagpahinga na siya, hindi pa pala. Sakit lang talaga sa ulo itong pinasukan niya. Talaga po? Kunway excited na tanong niya. Start na po ako bukas? Tumalon-talon pa siya sa tuwa para kunwari masayang-masaya siya dahil sa wakas natanggap na siya sa trabaho. Alam naman niya kasi na bukas siya magsisimula dahil yun ang sinabi ni Joshua bago siya lumabas mula sa opisina nito. Tumango naman ito at kagaya niya mukhang masaya rin ito para sa kanya. So paano? Tara na? Lulugo-lugo siyang sumunod dito at kung pwede nga lang ay gumapang siya. Ginawa na niya eh. Sa tuwing lumilingon ito sa kanya, ipinapakita niya kung gaano siya kasaya. Nariyan nang tumatalon-talon pa siya. Sumiisipol. Ikinikis-kis pa mga palad na akala mo nanalo siya sa loto. Hindi niya alam kung saang floor siya dinala ni Ate Rosie dahil wala doon ang buong atensyon niya. Itatanong na lang niya ang mga iyon kay Ethan dahil alam niyang bawat sulok ng gusali ay alam nito. Heto na siya, Daphne. Dito ka kukuha ng mga gagamitin mo at kapag wala ng stocks ng mga bleach, solvent, detergent o kahit na ano, sabihin mo lang sa akin ha? Opo. Masaglan niyang tugon para ipakita dito na tuwang-tuwa siya kunwari. Halika at ililibot pa kita. Wala pa naman akong gagawin eh. Dito na lang po ako, Ate Rosie. Gusto ko pong masiguro na maayos yung mga gagamitin ko bukas. Uwanan niyo na po ako dito at titingnan ko muna mga ito isa-isa. Alam ko naman po kung paano bumaba eh. Sasakay lang naman siya sa elevator. Nagtataka man ay tumango ito. Sige, maiwan na kita. Pagkatapos nito, pwede ka nang umuwi dahil maaga ka pa bukas. Ngumiti siya ng malapad. Opo. Galingan mo ha. Kapag may mga tanong ka, huwag kang mahihiya magtanong sa akin. Ituring mo na lang ako na nanay mo o kay ate. Tinignan niya ito sa mata. Siguro kung nabubuhay pa ang mami niya, magkaedad lang siguro ang mga ito. Good luck, Daphne. Maiwan na kita. Paalam nito sa kanya pero parang nagdadalawang isip ito na iwanan siya. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa nito nang lumingon ito sa kanya at kumaway pa. Kaya naman tinanguan niya ito at nag-thumbs up pa siya para iparating dito na okay lang siya at huwag itong mag-alala. Nang mawala si Ate Rosie sa paningin niya ay nanghihina siyang napadaos-dos sa dingding. Pakaramdam niya ay hinigop nito ang lahat ng lakas niya. Ano nangyari sa interview mo? Tanong sa kanya ni Ethan pagpasok niya sa loob ng sakyan nito. Sinabi niya kasing sunduin na lang siya nito pero huwag itong paparada mismo sa tapat ng Vinat Building. Baka kasi may makakita sa kanya na sumakay siya sa isang magarang sakyan. Umismid siya. You know what? Kasalanan mo to eh. Nilamukos niya ang hawak-hawak niyang resume at ibinato niya iyon sa pagmumukha nito. Natawa naman ito ng malakas. Tuwang-tuwa talaga ang lalaking ito kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay niya. At ano naman naging kasalanan ko? Painosente nitong tanong. Ang galing mo nga eh. Ang taas ng credentials mo tapos hindi biro yung mga talent mo. Sabi nito na halos malagutan ng hininga dahil sa kakatawa. What do you mean? Kinakabahan niyang tanong. Wala sa sariling dinampot niya ulit ang resume niya kuno na ibinato niya sa pagmumukha nito kanina. Ano bang pinaglalagay ng lalaking ito? Sobrang saya ng walang hiyang ito kaya parang kinabahan siya ng konti. Yung itsura ng resume niya ngayon pwede nang gawin pa muna sa puwet ni Ethan. Pero kahit lukot-lukot na ito, mababasa pa rin naman niya kung ano mga kalokohan ang nilagay ng magaling niyang kaibigan. Daphne A. Di Maloko ang pangalan na nakalagay sa resume niya. Astig. Hindi talaga siya magpapaloko kaya para sa kanya ayos ang pangalan na inilagay ni Ethan sa resume niya. Medyo may laman din pala ang utak nito. Akala niya kasi utak nito kasing laki lang ng munggo. Pinasadaan niya ng tingin ng mga nakasulat sa resume niyang gawa-gawa lang naman ni Ethan dahil wala ni isa man doon ng totoo. Pero naningkit ang mga mata niya dahil may nakalagay na talent sa pangalawang page nito. Kaya niya raw sumayaw habang naglilinis. Hanep. Marunong daw siyang kumanta lalo na daw kapag gabi. Kaya siguradong hindi siya makakatulog habang naglilinis. Sa gabi? So kapag araw hindi siya marunong? So pang gabi lang ang talent niya? Pang night shift ganun? Ayos ah. Galing talaga ng kaibigan niya. Parang gusto niya tuloy itong yakapin na mahigpit para hindi na ito makahinga. Kaya niya raw magtrabaho habang kumakain. Ano siya, superhero? Habang kumakain nagwawalis o di kayo nagmamop? Sipag niya naman. Baka unang araw pa lang ng duty niya, mautas na siya.
Napakaswerte daw na magiging amo niya dahil para na rin daw itong nasa langit dahil sa mga talent niyang taglay at sa galing ng performance niya sa paglilinis. Oh, edi wow, talented pala siya eh. Bakit hindi niya alam? Yung mga pinaglalalagay ni Ethan parang iba ang dating nun sa kanya. Parang tunog manyakis. Lang niya talaga nito. Napakawalang hiya. Lahat na yata ng mga masasamang salita na sabi niya kay Ethan. Wala siyang kaalam-alam na ibinebenta na pala siya ng mokong na ito. Anong kabaliwan to, Ethan? Saan ka nakakita ng resume na may naka-indicate na talent ng aplikante? Sita niya habang nilalamukos na ng tuluyan ang ginawa nitong resume dahil balak niya ipasok yun sa bibig nito. Buisit ka talaga. Kagat-kagat pa nito ang sariling labi. Akala siguro nito ay nakakaakit ang ginagawa nito. Nakakainis ka? Tapos yung work experience ko, ginalingan mo masyado. Dapat yung basic na walis-walis lang. Dapat yung nilagay mo, nagbantay lang ako na bakanteng lote ng ilang taon. Nainis niyang wika kay Ethan. Konti na lang mapupunit na ang bibig nito sa kakangiti. Kung anong nararamdaman niya ngayon, kabaliktaran naman ito. Kulang na lang pati gilagid nito ay makita na niya eh. Ang saya nito, grabe. At anong ilalagay ko sa credentials mo? Natatawang tanong nito. Na walang nakakapasok na langaw at lamok pati na langgam dahil magaling ako magbantay. Peloso po niyang sagot. Walang utak talagang gunggong na ito. Hindi niya alam kung bakit naging kaibigan niya itong walang hiyang ito. Tumagal pa ito ng tawa. Medyo naluluha-luha pa nga eh. Tuwang-tuwa ito sa sarili nitong kagagawan. Siya naman sa gaga, hindi na niya binasa pa ang dala-dala niyang kaperasong papel na magdudulot pala sa kanya ng kahihiyan. Kasi nga palagay ang loob niya dahil nga best friend niya ang gumawa. O diba? Kaya pala kakaiba ang tingin sa kanya ni Beliana kanina. Mabuti na lang at hindi siya pinakanta at pinasayaw nito. 3 years of experience as janitress ang nilagay nito, tapos expert pa daw siya. Kahit naman sino'y isipin na gamay niya ang trabaho. 3 years ba naman eh? Baka mamaya akala ng mga ito mala spider siya na kayang lumambitin sa gusali para lang maglinis. Kung sa misyon pwede pa pero kung sa paglilinis, huwag na eh. Salamat na lang sa lahat. Do you think Beliana will hire you? Nito habang natatawa pa rin. Kagat-kagat nito ang itaas na labi kaya nagmukha itong abnormal sa harapan niya. Medyo mabagal naman ang patakbo nito kaya kahit sipain niya siguro ito ng malakas, mabubuhay pa rin naman sila. Medyo sasaktan niya lang ng bahagya. Yung iba, ang kagat-kagat ay ang ibabang labi, di ba? Si Ethan hindi. Sa taas ang kagat-kagat nito kaya tuloy nagmukha itong asong ulul sa tabi niya. Kulang na lang maglaway-laway ito then he's perfect for the role. Malamang. Lahat dumadaan sa first time, Ethan, ha? Naiintindihan mo, ha? You can easily write that on that dumb piece of paper the first time ko lang, ha? Na maaasahan ako dahil masipag akong tao, ha? Willing to learn and approachable ako, ha? Galing mo, ha? Mas matalino pa nga yung ipis sa'yo, ha? Litanyan niya sa kaibigan niyang baliw. Yung tono ng pananalita niya ay ginaya niya ang idol niyang si Babalu na puro may ha. Ikaw kayang pakantahin ko habang sumasayaw. Ano, kaya mo, ha? Hamon niya rito. Alam niyang wala naman itong talent. Baka mamaya isipin pa ng patay gutom ako na baka puro pagkain lang inaasikaso ko at hindi trabaho. My dear, I can dance all day. I can sing too. Saan nito na akala mo talaga totoo? Huwag ako. Maluloko mo yung ibang tao pero hindi ako. Pahayag niya. Ilibre mo na lang ako ng pagkain dahil gutom na ako. Pakiramdam ko, ang pangit ko na. Request niya kay Ethan na ngayon ay medyo kalmado na siya. Basta usapang pagkain, kumakalma talaga ang sistema niya. Kakain siya ng marami. Uubusin niyang orderin ang lahat ng nakalagay sa menu. Ganon din naman, sinira na nitong imahe niya kaya itutuloy-tuloy na niya. Puro pala pagkain, ha? Tumangutango naman ito. Look at yourself, Queen. Daig mo pa yung ginahasa ng 10 lalaki. Puna nito sa kanya habang nagpipigil na mapangiti. Nagwaling kasi siya kanina dahil sa sobrang panlulumo. Alam mo kung bakit? Umiling ito. Dahil binaboy mo ko. Asit niya rito. Natawa na naman ito ng malakas. Sarap busalan ng bibig. I didn't do anything, Queen. Depensa nito sa sarili na akala mo inosenteng inosente. Ang galing umarte. Ngumiti siya ng nakakaloko. Don't you worry, my friend. Sa susunod na araw, ikaw naman ang bababuyin ko. Nakangisi niyang pahayag. Mag-iisip siya ng paraan kung paano niya yuyurakan, bababuyin, aasuhin, kakalabawin,
kakambingin at kung ano-anong pagkatao ng best friend niya. Napangisi siya ng lihim. Pag-iisipan niya mabuti kung anong klaseng paghihiganti ang gagawin ng isang api. Hindi pa man naisasagawa ang plano, pumapalakpak na ang dalawa niyang tenga sa tuwa. Ang nahanap daw ni Ethan na pansamantalan niyang tutuluyan ay medyo malapit lang sa kumpanya kung saan siya magtatrabaho. Naalala niya na naman ang mga out of the world na tanong ni Villana kanina. Masama ang kutob niya dahil mukhang may binabalak sa kanya si Villana. Mukhang hindi lang janitor sa magiging trabaho niya sa kumpanya na ito. Napatingin siya kay Ethan nang tumunog ang cellphone nito. Nang makita ang caller, kaagad naman itong sinagot iyon. Yes sir, she's with me. Copy. We are on our way to your mansion, Tito. 5 minutes, nandiyan na po kami. Okay, bye. Alam niya ang daddy niya ang kausap nito. Imbes na magpalibre siya kay Ethan, napurnada pa. Ethan, kain na muna tayo. Libre mo muna ako. Parang batang ungot niya rito. Later, Queen. Your dad is expecting us in 5 minutes. Anito na ngayon ay seryoso na ang tinig. Bakit daw? He didn't tell me. Tipid nitong sagot. Emergency ba? Yes. Is he okay? Maybe. Dahil sa mga sagot nito ay hinatak niya ang braso ni Ethan para magkapalit sila ng pwesto. Siya na ngayon na may control sa manibela at ito na ang nakaupo sa passenger seat. What the hell? What are you doing? Sa bilis ng pagpapatakbo niya halos hindi na niya makita ang nadadaanan nila dahil para silang sumali sa karera. Driving? Baliwala niyang tugon kay Ethan. Mahuhuli tayo sa ginagawa mo dahil overspeeding ka. Angil nito. Wala siyang pakialam basta makarating kaagad siya sa kinaroroonan ng daddy niya. Huwag ka nga maingay, Ethan. Ngayon ka pa natakot? Kayang-kaya mong gawa ng paraan yan. Bakit ka ba nang mamadali? Nagtanong pa talaga ito. I want to see my dad, Ethan. Siya na lang meron ako. I swear, kahit patayin na sila, ipapatayin ko pa ulit sila kapag may ginawa sila sa daddy ko. Ano bang pinagsasabi mo? Tinapunan niya ito ng tingin. Ano ba naman itong kausap niya? Ang dami-daming tanong. Pagdating nila sa kanilang mansyon, pinatay niya kaagad ang makina at sakyan ni Ethan at nagtatakbo na siya papasok habang tinatawag ang pangalan ng ama. Dad? Daddy! Lalo siyang kinabahan nang wala siyang narinig na sagot mula sa ama. Nagtataka siya kung bakit nakasarado lahat ng bintana at pintuan. Samantalang gusto ng ama na hayaan lang daw ang mga iyon na nakabukas. Shit! Huwag ang daddy ko! Sambit niya sa sarili. Huwag ang daddy ko! Paulit-ulit niyang sambit habang maingat na naglalakad para hindi makagawa ng anumang ingay. Kapag may nangyaring masama sa daddy niya kahit sa impyerno pa ang gumawa ng masama dito, ay susundan niya ang mga ito at papatayin niya ng paulit-ulit. Dinukot niya ang sariling baril na nakatago sa miniskirt na suot niya at dahan-dahan niya itinulak ang pintuan. Sanay na siya sa dilim kaya kahit patay ang mga ilaw, makikita niya pa rin ang mga kalaban. What are you doing? Usisa ni Ethan. Para itong aso na sunod ng sunod sa kanya. Kampanteng-kampante pa ito. Manahimik ka nga. Pabulong niyang saad pero may diin. But why? Hindi niya ito pinansin. Pagbukas niya ng pintuan, doon naman bumaha ang liwanag sa loob ng kanilang mansyon. Lahat ng taong nandoon ay nakanganga at nakataas pa ang mga kamay. Dahil sa inis niya, binaril niya ang mga lobo na nakadikit sa dingding na may nakalagay na Happy Birthday. Dahilan para tumalo ng mga ito ng sabay-sabay. Jumping rope lang ang peg. Imbis na matawa ay nangibabaw ang inis niya. Happy birthday! Sabay-sabay pambigkas ng mga ito na parang walang nangyari. Kumakanta pa ang mga ito ng sabay-sabay. Ang aso naman nila ay tumatalon-talon sa tuwa. Tinignan siya ng daddy niya. Anak, clap your hands! Utos nito kaya napilitan siyang pumalakpak habang nakairap. Nasisiraan niya yata talaga ng ulo ang mga taong nakapaligid sa kanya. May mga suot pa itong birthday hat. Kanina muntikan na niyang kalabitin ng gatilyo ng hawak niyang baril. Anong kalukuhan to, Dad? Nagmamadali pa ako dahil akala ko emergency. Himutok niya. Yun pala. Never mind. Ipinangako niya kasi sa sarili niya na mamamatay muna siya bago nila mapatay ang ama niya. Kahit nasaan man ito, kung kinakailangan niyang liparin ang kinaroroonan nito ay gagawin niya. Pero mukhang siya ang mauunang mamatay dahil sa konsumisyon. Nakalimutan niyang magaling nga pala ang ama at hindi ito matatalo ng basta-basta ng kung sino-sino lang. Nakalimutan mo na ba kung sinong may birthday ngayon?
Pinigan niya ang utak niya at pilit na inaalala kung sino nga ba ang may kaarawan ngayon pero wala talaga siyang matandaan. Huwag niyo ako lukuhin, Dad. Wala pa akong amnesia kaya alam kong hindi ko birthday ngayon at walang may birthday ngayon. Anong meron, Dad? Nakita niya ang ama na malapad ang pagkakangiti kagaya ni Ethan. Sa gilid naman ng daddy niya ay nakatayo ang lahat ng mga kasama nila sa bahay. Doon lang siya nakahinga ng maluwag dahil safe ang mga ito. Kaya pasalampak siyang umupo sa sofa. Ang daming alam ng mga taong nakapaligid sa kanya. Anong meron, Dad? Ulit niyang tanong. Birthday celebration nga? Sino nga may birthday? Tanong niya ulit habang nakakunot na ang noon niya. Medyo daw ubusan na rin siya ng pasensya. Alam na alam niya kung kailan ang birthday ng mga taong nakatira sa mansyon nila. Pwera na lang kung may kabit ito at kaarawan nito ngayon. Sa Trisha, sagot ng ama. Binalingan niya si Ethan. Why didn't you tell me? Pinakaba mo pa ako, Ethan? Irritable niyang wika sa kaibigan. Isang maluwang nangiti naman na isinukli nito sa kanya habang sumisipol-sipol pa. You should be greeted, Trisha, with a happy birthday, anak. Sabat ng ama. Kala mo naman ikamamatay ni Trisha kapag hindi niya binati ng happy birthday. Ang Trisha na tinutukoy ng daddy niya ay alaga niyang aso na ibinigay nito bilang regalo sa kanya noong nakaraang taon. Yung aso niyang karga-karga na nito ngayon. Hindi niya rin ininda yung mga maliliit na batong na apakan niya kanina dahil mas nanaig ang pag-aalala niya. Grabe pa naman ang kaba niya kanina dahil akala niya kung ano nang nangyari sa daddy niya. Yun naman pala nagsasaya ang mga ito. Tumakbo pa siya ng pagkabilis-bilis habang nakapaa dahil tinanggal niya ang sapatos niya kanina sa sasakyan ni Ethan. Tiningnan niya ng masama si Ethan. Handa na sana siyang bulyawan ito kaya lang inunahan na siya nito. Tinanong kita kanina, di ba? Nagulat na lang ako sa iyo nang bigla ako magtatakbo. And you don't even give me a chance to talk. Katwira nito. Tumingin pa ito sa ama niya na parang ang mga ito lang ang nagkakaunawaan. You know what, Tito? She ran away at world record speed. Sabay tawa pa ng malakas at ganoon din ang kanyang ama. Siya lang yata ang wala sa mood na tumawa. Sinamaan niya ito ng tingin. It's your fault. You didn't tell me. Sana sinabi mo na okay lang si Dad. Pagbitin kapag gago ka eh. Bulyaw niya rito. Sino ba naman kasi ang hindi mag-aalala? Ang tipid na mga sagot nito sa kanya kanina. Binalingan niya ang ama na ngayon ay abot langit din ang ngiti. At ikaw naman, Dad, bakit hindi mo sinabi kay Ethan na birthday lang pala ni Trisha? Pinaharurot ko pa yung sakyan dahil akala ko may nangyari ng masama. Ay, sumasakit ang ulo ko sa inyo ni Ethan. Naiinis niyang pahayag sa mga ito. I was about to tell you but you said, shut up, Ethan. Kaya ano magagawa ko? Itinikom ko na lang itong magaganda kong bibig. Katwiran ulit ni Ethan. Hindi ko naman sinabi magmadali kayo. Nagulat na lang ako may hawak ka ng baril, anak. Sabi naman ng ama niya pagkatapos ay nagtawanan pa ang mga taong nasa paligid niya. Sige lang, tumawa kayong lahat. Siya lang nag-iisang tao na hindi natutuwa sa mga oras na iyon. Humiga na siya ng tuluyan sa sofa. Pakaramdam niya pagod na pagod siya ngayong araw. Tulungan niya si Ethan na ngayon ay kumakain na ng handa ni Trisha. Nakakainis talaga. Baka gutom lang ang mga ito kaya siguro nabaliw na naman. Anak, kain na tayo. Aya sa kanya ng daddy niya. Nalangon niya ang ama. Later, Dad. Queen, let's eat. Aya din sa kanya ni Ethan. Umupo pa ito sa paanan niya. Kung hindi lang ito kumakain, malamang tinadyakan na niya ito sa muka. Nawalan ako ng gana. Anya rito habang hinihilot ang kanyang sentido. Tumingin naman ito sa kanya habang sumusubo ng spaghetti. Ang kalat mo kumain? Sitan niya. Didilaan naman na ito ang paligid ng bibig nito. Minsan talaga itong sa Ethan, hindi mo alam kung tao ba ito o hayop. Kumain ka na, Queen. Maubusan ka ng pagkain. Pamimilit pa rin ito. Mamaya na pag-alis mo. Ayoko makakita ng pangit habang kumakain ako. Galit na galit, gustong manakit. Huwag kang magalit sa pangit, Queen. Lalahanin mo, pangit ka din. Pambubus ka nito sa kanya. Busalan niya kaya ang bibig nito. Ang daldal eh. Umismid siya. Talaga? Tumango naman ito habang sunod-sunod ang pagsubo nito. Mukhang gutom na gutom. Kala mo ngayon lang nakakain ng spaghetti. Kala mo walang perang pambili ng maraming spaghetti. Wala ka bang pambili ng pagkain? Kung makasubo ka, daig mo pang hindi pinakain ng isang buwan na. Huwag ka masyadong magtipid. Hindi mo madadala sa kabilang buhay lahat ng yaman mo. Bili-bili din pag may time. Naningkit naman ang mga mata nito.
Siguro tinamaan ito sa sinabi niya. Maya-maya ngumiti ito na parang walang narinig. Nakalimutan niyang wala nga pala itong hiya. Kilalaking tao laging nakikikain. Marami naman pera. Sakit masyado. Ayaw bawasan ng kayamanan. Tinignan niya ang ama na ganoon din ang sistema. Kumain ka na kasi. Ulit nitong aya sa kanya. Iyoko, marami akong iniisip. Tumawa ito ng nakakaloko. Huwag ka masyadong mag-isip. Kundi na nga lang yung utak mo, pinipiga mo palalo. Maawa ka naman dahil baka bukas hindi na gumana yan. Bakit kaya ang tagal nitong mabulunan habang kumakain? Panay ang salita nito. Kung hindi lang talaga krimen ang pumatay, habay malamang abo na itong si Ethan. At siguradong matagal na rin sana ang death anniversary nito.